Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Hello mga kabibig, eto na ang ating pag-uusapan ngayon. Naku po, eto na, laglaga na talaga. Maraming puting ahas sa palasyo, sa Malacanang. Kasi itong mga puting ahas na ito ay nagpadala ng ebidensya ni Senator Amy Marcos. Mga pictures, mga videos na pasok sa pinasabog ni Senator Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid, sa asawa ng kanyang kapatid at mga anak niya. Naku, yan na ang sinasabi nating labanan ito ng ebidensya. Labanan ito ng laglaga ng ebidensya. Pero so far, sabi naman ni Atty. Claire Castro na so far, wala pang planong kapakasuhan si Senator Amy Marcos ni BBM. Dapat nga kasuhan si Senator Amy Marcos para laglagan talaga ng ebidensya. Oo, ngayon, I think so, Senator Amy Marcos is collecting evidences. Di ba? Aside from meron siyang ebidensya, kailangan din yan ng mga bagong ebidensya. At naku, marami palang nagsisend kay Senator Amy Marcos. Ito yung mga taong ba na kinikimkim ang galit? Oo, ito yung mga taong tahimik lang sa umpisa. Pero may ebidensya. Yung mga ganun kabibig ba? But before that, naku, birthday ko pala ngayon. Birthday ng aking pagkakabibig ngayong araw na to. Mga happy 3 years sa ating mga kabibig. Grabe. At dumadami tayo mga kabibig. Pero wala tayong kulto ha. Wala tayong kulto ng mga sumisinghot-singhot. Okay? Happy birthday sa ating lahat. Asa gusto magbigay ng blessings, nandyan, yan lang po ang pwede nyo, pa. Ito na. Ito na ang ating pag-uusapan ngayon. Ito na. Laglaga na talaga at magpapasalamat si Senator Amy Marcos sa mga tumulong sa kanya. Itong mga tao na sadyang matulungin, sadyang extending their effort and help to Senator Amy Marcos. Sila yung mga taong nakakaunawa, yung mga taong gusto nang baguhin ang gobyerno. Ito kabibig, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo mga gawa kong issue na ito. Ito kabibig. Ito na. Kita nyo naman, si Senator Amy Marcos yan. Ito, kita nyo naman, kita nyo na ba? Nabasa nyo na ba? Yan kabibig. Sabi dito, sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo, at dati naming mga nakadaupang palad, alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking proteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Nako, maglabad-labad na talaga ang ulo ni F. Eliza ngayon, ni Bongbong o di kaya ni Ate Claire na sino ba itong mga workers sa palasyo na nagbigay ng ebidensya? Meeting. Emergency. Sino ba itong mga pulis at sundalo na nagbigay ng ebidensya kay Amy? Naku, ito na talaga ang katapusan. Sabi nga ng ilang netizen, kasuhan nyo na si Amy. Kasuhan nyo na si Amy para maglantara ng ebidensya. Oo. Mensahe para sa matatapang. Sa lahat po na nagpadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin na aking hinaharap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. So maraming nakaintindi kay Senator Amy Marcos. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko ito malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Iingatan ko kayo. Yan kabibig ha. Grabe. Akala natin ba marami ang galit kay Senator Amy Marcos?
Kasi daw parang hindi tunay na kapatid, parang hindi kapatid ang turing mo kay BBM, nilaglag mo, napaka-un-Filipino mo, sabi pa ni Lacson, parang kang hindi ka Filipino, parang wala kang pamilya, parang hindi mo iniisip kung sino ang masasaktan. Yan, kabibig na, nakita nyo na. Nakita nyo na ang mga taong sumusuporta kay Senator Amy Marcos. Mga trabahante sa palasyo, lakihan natin para kita nyo. Yan, sa mga nagtrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo, at sa dati naming mga nakadaupang palad, sa lahat na nagpadala ng impormasyon, larawan at iba pa. Naku, ano pa kaya yung baka may video dyan, kabibig, di ba? Baka may video na kung saan ay pwedeng maging malaking ebidensya. Malaking ebidensya ba na it's the end of the world? Di ba, mga kabibig? Ay, nako. Yan ang sinasabi natin. Mag-ingat talaga kasi pag si Senator Amy Marcos ang magsasalita, ready niya. Ready na yan. Ito, sabi ng ilang mga netizen, this is it, manang. Kasama ba dyan si Cathy Binag? Hindi? Okay. Very dangerous when Madam Amy speaks, no one could escape. From Alexander Reyes. Go, Senator Amy, para sa kinabukasan ng mga Gen Z. Senator na matapang Amy Marcos at may awa sa Pilipinas. Senator Amy, di pa huli ang lahat. Nakasalalay din sa iyo ang pagkakaroon ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Spill the tea, manang. Kaabang-abang ang mga pangyayari. Ilabas na lahat ng ebidensya para magkaalaman na. Huwag nang patagalin. Yung mga bibig. Ang ginawa mo, Senator Amy Marcos, ay para sa bayan, higit sa pamilya. Nakakalungkot man, pero mahalaga ang kinabukasan ng ating mga henerasyon. Naniniwala ang taong bayan sa iyo dahil totoo at meron kang ebidensya. Di ba? Let the truth set us free. Free from corruption, free from abuse of power, free from incompetence, and free from evil. Yun ang iilang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa bago na namang pasabog ni Senator Amy Marcos. Ikaw, anong reaction mo dito? Baka sabihin iba, ay, okay lang yun. Ay, wala namang problema doon. Wala namang problema doon. Okay lang yun. Okay lang naman. As long as si Amy marunong siyang maglabas siya ng mga ebidensya ba? Yung ebidensya na talagang talagang sabog na sabog. Di ba? Pero alam niyo ba, kabibig? Ito na ha. Sabi ng ilan, ito ang nangyari, kabibig. Ito ha. Kasi may mga pabirong post ba tungkol kay Liza Marcos, kay Amy Marcos. Ito kasi ang unang nakita natin. Sinabi ni F. Eliza Marcos na fake news pala to. Itong yung sinabi. And speaking of fake news, welcome to Entertainment Pinoy Style. Hindi daw ito sinabi ni Liza Marcos. Sabi dito sa quote na card na to, I won't argue with you anymore. So din si Amy. Because after all, you're my husband's sister and I respect mommy. So Imelda. Pero yung mga statements mo, fake. Kasing fake ng mukha mong retokada. Yan ha. Ito yung fake na card daw di umano na spread ngayon. Ang sinasabi nilang kay F. Eliza daw. Pero sabi ni F. Eliza, hindi yan sa akin. Hindi galing yan sa akin. Pero nag-wonder ang mga tao sa daming mga fake na mga ganito bang klase. Bakit pinost ito ni F. Eliza? Nag-wonder ang mga tao. Bakit pinatulan pa rin niya itong fake news na ito? Sabi ng iba, baka yan talaga ang nasa isip niya. At itong fake news na card na ito ang siyang sasampal kay Amy. Sabi ni Joey, as if naman authentic yung mga photos mo. Grabe ni Joey. Sabi ni Den Chase, ang dami mong sinasabi, drug test na inihingi namin ng hayop. Sabi din ni Miko Poge, fake quote daw. Sige. Pero yung mismong dahilan bakit may ganyan chika, ayun ang dapat sagutin sa taong bayan. From Adrian Pascual, nagsalita ang Photoshop. Grabe ka.
Sabi ni Lorraine Body, napakapangit mo. Dapat kang retox ka. Hindi ka nga nag-surgery pero isang buong departamento ang PCOO, ginawa mong Photoshop machine mo para tapyasan ang tiyan mo, parang tiyan na lasing. Hoy, grabe naman, mahinginom. Tapyasan ang mukha mo para mabawasan ang bilog all over at double, triple chin mo. Ikaw na ang pinakapangit na FL sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Uy, sabi ni Lorraine Body, base ko lang, isa kang alcoholic, and so on and so forth, mga nakaw, yan. Mahirap ka sa Pilipinas, pahirap ka sa Pilipinas, party ka ng party habang nagugutom ang Pilipino, napaka-squatter ng ugali mo, kung hindi mo ninakawan ang Pilipino, nagpapalibre ka naman ng mga reyang party mo at may mga fireworks ka pa, squatter mo, PI mo, may palibro ka pa ng portraits mo. Diyos ko, ano yon? Libro ng kapangitan? Manual ng paano mag-photoshop ng pangit? Napakaitim ng budhi mo at napakasama ng ugali mo. Wala kang kaluluwa. Kaya kahit magparitoki ka na gamit ang mga ninakaw sa Pilipinas, ikaw din ang pinakapangit na Pilipinas ng buong mundo. Pabagsak na kayo, parating na ang araw nyo, at tumating ang araw na yon, nakakaawa sa pisipiti mo sa kamay ng Pilipino, inanakawan mo at binaboy mo. Napaka-manananggal pa. Ito ang sabi ni Lorraine Body. Hindi ko sabi, binasa ko lang. Ito din, kung si F. Eliza Marcos may ganitong Coast Guard, si Senator Amy Marcos, meron din siya, ginawan din siya ng di umano'y fake news nga Coast Guard. Ito ha. Ito ang ginawa para kay Senator Amy Marcos. So parang pinag-away si Senator Amy Marcos at si F. Eliza Marcos. Sabi dito, yes, don't argue with me. So sinagot yung fake na na post. So sabi dito daw, hindi ito kay Senator Amy Marcos, sabi ni Senator Amy Marcos, I did not post this. Thanks. Maging maingat po tayo sa mga peking pahayag. Ang mga tulad nito ay nakadagdag lamang sa ingay na hindi naman makatulong. Salamat po. Ito daw ang sagutan. Yes, don't argue with me. You should thank me. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit maganda lahat ng ex niya. Uy, ikaw ang pinaka-ugly with the biggest tummy full of and wine. And photos in it, pero ang hair follicle test hindi nariretoke. Uy, iba din ha. Iba ka manang from Joy. Perfect. I know what you did last. Laban, the shade is shading. Yun ang mga komento. Pero sinabi naman ni Senator Amy Marcos na hindi niya post to. I did not post this. It means, hindi ko pinost yan sa wall ko. I never see anything. I never answered the fake news photo calls of F. Eliza Marcos. So, kailangan tayo mag-ingat. So, I'm just giving you wag agad-agad kayo mag-share and like or kung ano-ano mga diyan, baka madawit kayo. So, yun kabibig. Yun ang trending na pinag-uusapan ng mga tao ngayon. 'Di ba? So, grabe no, ang daming mga pangyayari sa Pilipinas. Pero grabe yung pasabog ni Senator Amy Marcos, yung mga nagtrabaho sa palasyo, ang nagbigay ng mga posibleng litrato, video, or impormasyon. Ito, basahin niyo ulit to, kabibig. This is shocking revelation. 'Di ba? So, wag niyo talagang i-smolin si Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos, hindi ito takot makulong. Kasi for how many years, nakulong na sila na hindi nga nakauwi sa Pilipinas. Doon sa Hawaii. So wala, Senator Amy Marcos, wala itong kinatatakutan. Kaya nga, yung iba sabi dyan, kung walang kinatatakutan, Senator Amy Marcos, kung ano nakuha mong ebidensya, ilaglag mo na, i-share mo na. Diba? Oo, mga trabaho. Grabe, no? Trabaho sa palasyo. Hala ka. Mawindang talaga si Lisa Marcos dito. Sabi niya, sino ang trabaho dito na nagbigay ng impormasyon kay ipakuha lahat ng cellphone? We don't know. Papakuha lahat ng cellphone, i-check ang lahat ng cellphone, matrace kung sino mga pinasindan. Lako, ingat-ingat kayo dyan. Kasi na-mention ni Senator Amy Marcos ang word na palasyo. So, kung si BBM or kung sino man ang mga sip-sip kay Lisa, sasabihin talaga, uy, may po si Amy, meron daw mga nagtatrabaho sa palasyo na nagbigay ng impormasyon sa kanya. Diba? Posibleng mangyari yun, kapipig.
So, yun lang kabibig ang ating Let's Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-usapan. And happy birthday to all of us. Happy birthday sa ating kabibig vlog na magta 3 years na. 3 years na. Grabe. So don't forget to like, subscribe, and share your blessing. Bye everyone. See you next time.